Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun. Kala ko. Thank you. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin pong muli para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. We want to thank you for your goodness, for allowing us, Lord, to be here. Thank you for the life that we have, the strength, Lord, that we have. Salamat po for this opportunity na makapagpuri po kami, maipahayag namin ang aming damdamin sa iyo. Salamat din po sa oportunidad na mapag-aralang muli ang iyong mga salita ngayong umaga. Dalangin namin ang karunungan na nanggagaling po sa inyo. Bigyan niyo kami ng pangunawa, Panginoon. Upang sa gayon, malaman namin ang iyong kalooban para sa amin. Maisagawa ito sa aming mga buhay upang malubos ang iyong kaligayahan at kagalakan sa amin. Maraming salamat po dahil po alam namin na ikaw ang aming maririnig, and we ask, Lord, na kami po ay gabayan po ninyo at patuloy po ninyong ipatong ang iyong mga kamay sa bawat isa sa amin habang kami po ay nakikinig at nag-aaral ng iyong salita. We give you the highest worship and the highest adoration. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon pong umaga ay excited po akong i-share sa inyo yung inilagay ng Panginoon sa puso ko for this morning. Medyo harsh lang po yung title later. Pero konting disclaimer lang po. This is not intended po to hurt you or patamaan ng sino man. Pero wag din po nating iisipin yung iba na para sa ibang mensahe at hindi para sa iyo. But let's just try to listen and let's just analyze and check ourselves. Maaari pong baka para rin sa atin ito at may sinasabi ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mensahe niya ngayong umaga. Magkwento lang po ako ng konti patungkol po sa mensahe ngayong umaga. Habang po ako ay nagpe-pray for this morning, I remember po a scenario sa aming paaralan. One time po, may narinig ako mga estudyante ko na nag-uusap-usap. Ang sabi ng isa, ayan na naman si Jollibee yan. Tinutukoy po niya yung isang classmate nila. Narinig ko po siya kasi nasa harapan yung estudyante, nasa harapan ng aking mesa yung estudyante. Kausap po niya yung kaklase niyang isa, sabi niya, dinig na dinig ko, yan na naman si Jollibee yan. Very curious ako, ang tanong ko, bakit Jollibee? Kasi po alam ko naman na kung ano po ang Jollibee sa ating mga Pilipino, inisip ko, gutom kaya sila o kung ano. Pero tinanong ko, bakit Jollibee ako? Nanong ating kan Jollibee? Ang sagot po niya, nahihiya pang sagot, pero tahimik na sagot, bida-bida po kasi yan. Yung gusto laging bida, pasikat daw, gusto sentro ang atensyon. So, sinearch ko rin siya, ganun talaga meaning. Bakit po Jollibee? Ngayon pala, ito po palang tagline ng Jollibee, bida ang sayan. Kaya, pag sinabi daw po Jollibee, they are talking about a person na kapag ka nagkikipagkwentuhan, kukunin niya ang atensyon, ibibidang sarili, gusto niya laging siya ang sentro, laging siya ang VIP, gusto niya siya lagi pinag-uusapan. Spotlight nasa kanya, yung pasikat, yan ang sabi po ng sabi ng estudyante ko. Talking about someone. At napansin ko po, ay marami pong ayaw ng mga taong ganoon. Especially po kapag ka po sa school, may kagrupo silang ganoon, ayaw na ayaw nila. Maybe there's a reason why sinasabi po nila yon. Pero alam po ninyo, habang naalala ko yon, iniisip ko, sa totoo lang po, minsan ganun din tayo eh. At magandang pag-usapan po natin ito. Kaya sabi ko po sa inyo, medyo harsh siya ng konti. At huwag isipin yung iba. Isipin natin yung ating sarili. Tanong ko po, di po baga, kung magiging honest lang tayo, di ba, may mga moments na ganun din tayo. Tawag ko po doon, Jollibee moments eh. We have those types of moments where may kausap tayo at may kinakwento at may mga moments talaga tayo that ibinibida natin.
Maybe hindi siguro ang sarili, kundi yung kung anong meron tayo, yung mga anak natin, etc. I think naranasan na ng lahat po ito. I call those times Jollibee moments. Nakakatawa man pong pakinggan, pero minsan, ganoon din talaga tayo sa buhay. Sa trabaho, sa opisina, sa ministry, sa church. We always want to shine. People always want to shine. To be the star, to be recognized, to be applauded. Kaya kapag ka po hindi na-appreciate, sumasakit ang loob. Because naturally, people wants to, yung pong to be recognized, to be applauded, to shine. Na po. Ang problema po, mga kapatid, kaya po, ito po ang binungad ko, kasi ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang problema pagka ganyan, alam po ninyo, God cannot be glorified if we were always grabbing the spotlight. Kapag po tayo ang nagiging bida, God cannot be glorified. That's why the title po of the sermon today, wait lang po para po ma-imagine ninyo, nilagay ko po dyan. Kaya ang title po ng sermon po ngayong umaga, and I pray po na pakinig po kayong maayos. Hindi po ako nagpapatama, pero let's just try to analyze and think. Baka po kinakausap tayo ng Panginoon. Ang title po of the sermon today is Huwag Maging Bida-Bida. Kasi po, that's Jollibee daw. Bida-bida. No? Naalala ko po, habang iniisip ko po yan, naalala ko ang passage sa Bible. In John chapter 3, verse 30. Later po, babalik-balikan po natin yan. But allow me first to read our key text for this morning. Sabi po ng John chapter 3, verse 30. He, talking about Jesus, Jesus must increase, but I must decrease. More of Him, less of me. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Later po, babalikan natin yan, and I will try to explain kung anong background niyan, sinong nagsabi niyan, anong nangyayari dyan, nang binanggit po yan. No po. Pero malinaw ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ng Panginoong Jesus ang dapat maitanghal at sang maging bida at hindi tayo. More of Him. He must increase. Dapat ganyan po ang motto natin. Jesus must increase. We must decrease. Naalala ko rin po ang isang nabasa ko back then nung nag-aaral po ako ng high school. Noong unang panahon daw po, naniniwala ang mga matatalinong tao, katulad po ni Plato, ni Aristotle, at saka po ni Ptolemy. I think po we are all familiar with those names. Tinry ko pong sinearch ang kanilang mga pictures. Those are paintings nila. I don't really know kung ganyan talaga ang itsura po nila. But at least po we have our, we can use our imagination na they really are real people. At kilala po sila bilang pinakamatatalinong tao sa kanilang kapanahunan. Napakarami nilang ambag sa matematika, sa siyensya, sa lahat ng bagay. Naisip ko nga po, yung mga matatalinong tao noon, parang they know everything. Hindi lang sila sa math magaling, sa science din, napakagaling nila. At minsan po, magaling din silang mag-paint, magaling magaling na sculpture. Remember Da Vinci, napakaraming alam. Napakagaling ng mga tao. Pero sina Plato, Aristotle at saka Ptolemy, nagkakaisa po sila sa tinatawag nilang geocentric model. It talks about po yung earth. Geo means earth. Centric means center. So pag sinabing geocentric model, ang paniniwala po nila noon, lalo na yung mga tao pong yan na napakagagaling at napakatatalino, nang paniniwala nila ng lahat ay umiikot sa mundo. Na ang sentro ay ang mundo at ang lahat ng planeta, bituin, pati araw ay umiikot sa mundo. Ang mundo po, doon tayo nakatira. So parang ang kanila pong notion noon, umiikot lahat sa atin. We are the center of the universe. That's what they thought. Yan po ang
akala nila dati. Pero, dumating po ang, lumipas, ang mga ilang siglo, at dumating po sina Galileo Galilei na iba ang opinyon patungkol dito. Ito po yung geocentric muna, which is what they believe back then, na ang lahat ng mga planeta, pati bituin, umiikot daw sa mundo. The Earth is the center, kaya nga geocentric. Pero dumaan ng maraming siglo at dumating po sina Galileo Galilei at ang kanyang mga kasamahan, Galileo Galilei, nagkaroon sila ng ibang pananaw patungkol dito, and they introduce another model at napatunayan pong yun ang totoo at hindi ito. Okay? Hindi po talaga geocentric ang universe. Ang tawag po ni Galileo Galilei dyan ay heliocentric model. Ang heliocentric ay nagsasabi na hindi tayo ang sentro. Bagkus, isa lang tayo sa mga umiikot sa araw. At tayo, kasama pa ang mga ibang planeta, ang tawag po sa atin ay solar system. Because solar, the sun is the center of that system. Pero may katotohanan pa na isa lang tayo sa mga billions of solar system or maliit na portion lang ng galaxy natin, and there are also billions of galaxies na iba pa. So it means ang iniisip nilang ang mundo ang sentro, ang mundo ang bida, malayo pala sa katotohanan. Kasi po ang mundo parang buhangin lang na isang peraso, isang alikabok lang. Ganun lang po ang itsura natin sa kabuuan ng universe na lilikha ng Panginoon. At hindi man tayo ang pinakamalaki, hindi man tayo ang pinakamaganda sa lahat ng planeta, at hindi rin tayo ang iniikutan ng lahat. Alam po ninyo, nang inilabas nila yan, sina Galileo Galilei, napakaraming na-offend daw sa panahon na yun. Napakaraming nagalit. Bakit po? Ang gusto kasi ng tao, tayo kasi ang bida, tayo ang sentro. Nahirapan silang tanggapin na hindi tayo ang mundo, hindi ang tirahan natin, hindi po ang planeta natin, ang sentro ng universe. Nahirapan silang tanggapin yan. Akala kasi natin, tayo kasi ang center ng lahat. Gusto natin lahat umiikot sa atin. We make life all about our feelings, all about our goals, all about our stories, all about our achievements. Pero ang katotohanan, mga kapatid, hindi umiikot ang lahat sa iyo at sa akin. Hindi, pwede po ba sabihin, hindi tayo ang bida? Kahit po sa Biblia, hindi rin tayo ang bida. Maging sa buhay mo, hindi rin dapat ikaw ang bida. Ang bida dapat ay ang Diyos. At hindi natin pwedeng kuhanin ng spotlight mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, pag sabi sa katabi, huwag tayong bida-bida kasi ang bida ay ang Diyos. Pasensya na po, medyo harsh ng konti, but that's the reality. The next time po, na magtatantrums tayo at ma-offend tayo kasi po nasasaktan tayo dahil iniitsapwera tayo, parang tayo nasa tabi, isipin natin mga kapatid, di naman talaga tayo ang bida. Ang bida ay ang Diyos. Laging ganoon po. No po. I think po nakukuha na natin at pag-uusapan po natin yan mga kapatid. Maraming na-offend kapag ka po magigilid ka kasi po burita mo lagi at sutake. Sentro, burita mo, involved mo. And sometimes umiikot, akala natin, it's all about our feelings. May namdaman ko, may nasakit ko, kaya mo ako kaya kayungan. Parang akala natin umiikot sa atin ang lahat. Yung bang nayaya ka na lang, buri mo po, itang buri mo, yung buri mo. Lagi pong makanyan. Marami pong mga tao, yung gusto nila, yun ang gusto nilang mapangyari at masunod. Kasi akala ng mga tao, it's all about us. Tayo ang bida sa sarili nating kwento. Tayo ang bida sa sarili nating buhay. Ina-highlight natin masyado yung emotions natin. Don't get me wrong, I'm not invalidating your emotions and feelings. But kailangan po nating malaman at matutuhan na hindi naman talaga tayo ang pinakasentro. Ang Diyos ang pinakasentro. Katulad po niyan, nahirapan silang tanggapin noon that the sun is the center.
spiritual life, the Son is really the center, but not S-U-N, but S-O-N. The Son of God is the center of it all. May kanta nga po tayo, Jesus, be the center of it all. Na panalangin ko po, makuha natin ito, maintindihan natin ito. Para po mabawas-bawasan naman yung mga unnecessary pains and anger sa ating puso. Sometimes po kasi, napakarami pong mga bigatin sa ating puso, pero ang sentro lang pala nun ay akala mo kasi ikaw ay ang bida, ang pinakamahalaga. Kaya minsan po nasasaktan tayo at nagtatanim ng mga sama ng loob. Pero ngayon po, maganda rin pong matutuhan natin at malaman nating hindi pala tayo ang sentro at hindi pala tayo ang bida. Spiritually speaking po, hindi dapat ang center ng kwento, hindi dapat tayo ang center ng kwento. Si Jesus dapat ang laging sentro. Balikan ko lang po yung verse kanina. That is in John chapter 3 verse 30. Ang sabi po dyan, Jesus, He, yung pong He kasi dyan, Jesus ang tinutukoy dyan, must increase but I must decrease. If you will be reading this particular chapter, John chapter 3 and verse 30, malalaman po ninyo na ang nagsasalita dito ay si John the Baptist. Si Juan Bautista ang nagsasalita dito. Bigyan ko po kayo ng konting background about this para maintindihan natin. Tinutukoy po niya dito ang ating Panginoong Jesus. Kasi po, bago nag-umpisang ministeryo ng ating Panginoong Jesus, sikat na sikat si Juan Bautista. Napakarami niyang tagasunod. Lahat nagpapabautismo sa kanya. Kilalang kilala po siya. So he has a lot of followers. Napakarami niyang followers noon. Pero nang lumabas ang Panginoong Jesus at nakita po niya ang Panginoong Jesus, alam po ninyo sinabi niya? Ang sabi niya, He, talking about Jesus, must increase, I must decrease. In fact, if you will read the Bible, sinabihan pa niya at okay lang sa kanya ng mga followers niya ay sumunod sa Panginoon at hindi sa kanya. Just try to imagine po, a person, you have a lot of followers, nung entitled mo po yung tao ngayon Kung ang iniisip lang niya sa akin ng mga followers ko, tapos po kung insecure lang siya, siya ang sikat noon, eto naman si Jesus, nadidinig-dinig na rin ang pangalan, papausbong, pero nang makita po niya ang Panginoong Jesus, nakilala niya, ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, He must increase, I must decrease. These are the words of John the Baptist, a man who had followers, popularity, and influence, pero nung dumating ang Panginoong Jesus, ipaparaphrase ko na lang, parang sinabi po niya, hindi ako ang bida. Yan ang sabi po niya sa mga disciples niya. Siya ang tagapagligtas. Dapat siya ang makilala at hindi ako. In fact, nung lumapit po ang Panginoong Jesus sa kanya para magpabautismo, ang sinabi po ni Juan Bautista ay, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa iyo. Yung sabi na, yaku papindapating bautismuhan mo. Just try to imagine the humility there. Na sinasabi niya, I am not really the center of this all. Jesus is the center. Sinasabi niyan, tagalatag lang daw siya ng carpet ng Panginoon. He is there to just welcome the Lord. Pero ibinida niya ang Panginoon at hindi ang kanyang sarili. Alam po ninyo mga kapatid, ngayong umaga, yan ang panalangin kong magkaroon din tayo ng ganyang puso. I pray that we will have that type of heart na laging ang ating inaangat at tinataas ay ang Panginoon lamang at wala ng iba. Kahit hindi tayo palakpakan, makita, marinig ng iba, bastang makita ng iba ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kapag po tayo'y nagstorya, ang Panginoon ang ating ibinibida at tinataas. Minsan, sarili na nating tagumpay sa tingin ng iba, pero ang tinataas pa rin natin ay ang Panginoon because we recognize that everything that we have at ang lahat ng bagay na tinatangkilik natin ay galing sa Kanya. Ang totoo po, wala tayo kung wala siya. Kaya sino po ang bida? Ang Diyos. At tayo po'y tagapamalita lang niyan. We are not the star, but we are the star witness. We witness for
our Lord. Ang atin pong kinukwento ay ang Panginoon. Yan po ang diyan po dapat umiikot ang buhay natin. Tayong mga tumanggap na sa Panginoon. Katulad po ni Juan Bautista. Ang sabi niya, I am not the star. Hindi ako ang bida. Jesus must increase. I must decrease. Ano po application po nito mga kapatid? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, pwede nating i-apply ito. Sa ministry, tandaan natin po sa church, hindi palakasan to ng boses. Pagalingan ng talento. Pahusayan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi po ganyan. Sa social media, hindi yan paramihan ng likes. Dapat hindi na umiikot ang ating buhay sa ganyan, mga kapatid. Kasi po, we are in a time na we promote ourselves so much. Na nasasaktan tayo pagka nag-post kang walang like. Because we try to promote ourselves. Sa trabaho po, hindi yan paramihan ng accomplishment. Para mapansin ka o kung ano man. Tandaan po natin, pinagbubutihan natin ang mga bagay-bagay. Tama yun. Pero hindi para sa ating sarili at para tayo matanghal, kundi para makita ng lahat ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa atin pong buhay. Kahit sa pamilya, tandaan, kahit ang mga magulang, hindi tayo ang sentro. Naku po ninyo mga kapatid. Hindi tayo ang sentro. Kahit pa sa church, kahit kami mga pastor, we are not the center of this. Sa family, as a father or a mother, malapit na po ang Father's Day, no? Hindi rin tayo ang boss, hindi tayo ang sentro. Dapat laging ang sentro ay ang Diyos. Sa mga kinakasal ko po, lagi ko sinasabi, hindi ikaw ang bida, hindi rin ikaw ang bida. Ang Diyos dapat ang sentro ng lahat ng ito. Because sa lahat ng bagay, dapat po talaga ang Diyos ang sentro. Ang tunay na Kristiyano, marunong tumabi para kay Kristo. Tinatabi natin yung ating sarili. All of our selfish desires, we lay them down para po maitaas ang Panginoon. Ang tunay na Kristiyano, marunong magsabing, siya ang Panginoon, hindi ako. Tandaan po natin, God is a God. We are not. Kaya tawag po natin sa Diyos ay Diyos at Panginoon. Hindi po tayo ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya ang susunod sa atin. Tayo ang susunod sa Kanya. Many people, they want a helper. They call sa Panginoon when they need help. But God is not just your helper. He is your Lord and He is your God. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya kailangan po, alam natin, ng lahat ng bagay ay marapat na umikot sa Panginoon at hindi po sa atin. And I want to share to you some points po. Let's talk about the dangers of being self-centered. We are talking about, bida-bida po kasi is self-centered. So ibig sabihin, medyo ginawa ko lang pong catchy yung title para matandaan natin kahit tumagal. Yung pong title natin na wag kang bida-bida, ang ibig sabihin po lang nun, wag self-centered. No po. Yung pong parang sarili mo lang, iniisip mo at nakasentro lagi sa'yo. Now, there are dangers of being self-centered and I want to share 3 points here. The first one, na danger ng isang self-centered person, it leads to pride, mga kapatid. Pag hindi natin binantayan yan, lalaki at lalaki yung tinatawag natin pride sa atin. Proverbs chapter 16 verse 18. Sabi ng Bible, pride goes before destruction, a haughty spirit before all fall. Na may nabanggit po dyan na fall at saka destruction. Pride po, minamagnet niya ang destruction at saka fall. Palitan natin. Sandali lang po. Excuse me. Okay. Ang pride daw po, walang ibang pupuntahan yan kundi pagkawasak mo. Kaya napakahirap po kapag ka po ang tao punong-puno ng pride, mapagmataas. Ang lahat ng mapagmataas talaga pong bumabagsak. Mga mapagpakumbaba, inaangat daw ng Panginoon. Kapag ka po kasi self-centered ang tao, isang karakteristik niyan, sigurado pong mapagmataas yan.
at saka po pride. Because ang binibida ay ang sarili. Ang mga self-centered people po, yung mga bida-bida, palaging gustong patunayan ang sarili niyan. Pero kadalasan, ang resulta, pagbagsak. Kaya po ang pagiging self-centered talagang delikado. Because it will cultivate pride in our lives. Number 2 po, another danger of being self-centered o pagiging bida-bida is it hinders teamwork and unity. Remember, even in the church, God is asking for unity. Sa Bible po, malinaw na malinaw. Kapag ka po church ang usapan at mga anak ng Panginoon, isa sa hinahanap niya is unity. Ang sabi nga po ng Bible ay, kay inang pagmasdan kapag ka daw po sama-samang at nagkakaisa. Kapag may pagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid, mainam daw pagmasdan. Ang sabi ng Bible na po. Paano ba yun sa English? Mas memorize po natin sa English yan eh. Oh, how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. Yan ang sabi ng Bible. So, unity is very important sa atin pong magkakapatid sa Panginoon. Pero alam po ninyo, being self-centered, it destroys unity. It destroys teamwork. It can destroy family. Yung pagkakaisa, samahan, it can destroy it. Philippians chapter 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition. Kulang na lang po, diretsong sabihin na do not be self-centered. Do not be selfish. Do nothing. Wag daw tayong gagawa just because of selfishness and selfish ambition or in vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Okay lang po bang i-paraphrase ko ng konti para maintindihan natin? Sinasabi ng Biblia, huwag daw maging selfish at self-centered. In fact, ituring na mas bida pa yung iba kaysa sa ating sarili. Siyempre po, number 1 po ang Panginoon. Pero, yung iba, you consider them, you value others above yourself. Yan ang sabi ng Bible. Napakahirap pong gawin yan. It's a challenge for all of us. Sabi ng Bible, don't be selfish. Do nothing out of selfish ambition or in vain conceit, but rather in humility, value others above yourself. Kasi po mga kapatid, ang mga selfish people, hindi po yung kadalasan marunong makinig. Gusto lagi siyang tama. Ang ending, nasisira ang mga samahan, ayaw na siyang pakinggan ng iba, ayaw nang maging kaibigan ng iba. Kaya nga po yung mga estudyante ko, hindi ko rin sila masisi. Kasi po, makapagsalita, puro na yan. Naranasan na po ninyo yung ganon. Yung nagkwentuhan kayo, umepagal ko, kaya kakapakiramdam mo, kita metong yung abi. May kawa-kawani kayo, nakaman magsalita, puro na yun, pero may pagal kaging kadrampak. May pagal kaging kahay, kapapakiramdam. Na po. Ang kaya, isip mo, nakangenibis ang makipagkwentuhan pang kahay. Casual na, mubot ang kahay, pero mimiwas na pagpinsan kasi happy na naman yan. Diyang mapali, balam po, marimlan mayangin maka number 3 lang, maka number 3. Habi po reta ng sandang maka number 3 no naman. Mahirap po yun. Nakakasira yan ng samahan, ng pagkakaibigan. Pero natatawa lang po tayo kasi po siguro po we are being reminded of other people that we know and experiences that we have. Pero magandang tanong, hindi kaya tayo ganun din? Isipin po natin, mga kapatid, kasi yun po yung kagandahan sa pag-aaral ngayon ng salita ng Panginoon Kasi po, hindi lang naman iba yan Minsan po, hindi lang natin nakikita. And here's the beauty of studying the Word of the Lord. Kasi yung hindi natin nakikita kadalasan, baka pinapakita ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. Ang salita po kasi ng Panginoon, ang sinabi ng Bible, para daw siyang salamin. Kapag ka po talagang binasa mo, may makikita ka talaga. Minsan mahirap lang talagang tanggapin, pero mga kapatid, mahirap pagka ganun.
At naisip ko rin po, hindi kaya marami sa ating mga relationships ang nag-end just because we are so selfish? Just try to imagine that. Think about it. Hindi po kaya maraming mga friendships ang wala na? O kaya nasira pati pagkakamag-anak ninyo o kaya pamilya ninyo. O, wag naman po sanang pati samahan ninyong mag-asawa. Just because of selfishness and being self-centered. In fact, kapag po tinignan natin ang buhay ng mag-asawa, kadalasan po, isa sa mga primary reason why nagkakaroon ng conflict is because of self-centeredness. Yung sarili po kasi ipipilit mo yung sa'yo, ipipilit niya yung sa kanya, magkakagulo tayo kapag kaganyan. Kaya mga kapatid, kung tayo rin ng sentro, distraction talagang kadalasan pumahantungin yan. Kaya nga lagi nating sinasabi, ang sentro lagi dapat ang Diyos. Kasi kapag po nag-shift ang center, napunta sa iba, magkakaroon po ng pagkasira. Sa aming mga engineer, binabantayan namin yan yung central force o yung sentrong bumubuhat. Kasi po sometimes sa isang structure, lumilipat yung center. Yung sentro na bumubuhat sa maraming force. Kapag po hindi nabantayan yan at lumipat, masisira ang isang structure. I remember po yung bridge dati dyan sa Porac. Di ba po, may sira po yung Tagal-Lalam. So, may nangyari po yung dati pong sentro na bumubuhat ng bigat, nawala yung pagka-balance niya, nalipat yung center, kaya nga po humihina pagka ganun. Pero kapag ang sentro ay ang Panginoon, mga kapatid, matatag talaga yun. Kaya naisip ko lang po yan because it hinders teamwork, it destroys relationship, it destroys unity, self-centeredness. Nagkakaroon ng, naninira talaga po yan. Kaya panalangin ko po na baka po kinakausap tayo ng Panginoon na maybe this is the time na bantayan natin ito. Kasi po, I consider relationships na gift from the Lord. Napakahirap makahanap ng tunay na kaibigan. Kung masisira yan because of selfishness and self-centeredness, sayang na sayang. Kaya nga po, napakalaking bagay po nito if we will just listen kung ano po sinasabi ng Panginoon sa atin. Konting lang po nadidiscern ko po nilalamig yung iba. Pa-adjust ng konti. Ayan. Okay, tuloy po tayo. Number 3 po, pangatlo, the third and the last po na pag-usapan natin ngayon. Though talagang nilimit ko lang po ito because we have limited time. Kasi po kung pag-uusapan po natin ang lahat ng mga dangers of being self-centered, dyan po 20, makapaglista mo. But we will just try to consider 3 things and analyze ito pong mga bagay na ito. Number 3, pangatlo po, the danger of being self-centered, it steals glory from God. Yan ang pinakadelikado sa lahat. Kasi po, mga kapatid, kapag self-centered tayo, lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, mahihirapan tayong i-glorify ang Panginoon. Ginamit ko po yung word na steal. Nananakaw natin yung glory at palakpak at papuri na para sa Diyos. Mahirap kapag kayan, inangkin ng tao at tayo ang tumanggap. Isaiah chapter 42 verse 8, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory or share my glory, in other translation, to another. Sabi ng Bible, hindi daw makikihati ang Panginoon ng glory. Yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya po, napakahirap kapag po a person ay self-centered and selfish. Kasi po, aangkinin lahat ng taong yan, yung lahat ng mga palakpak, glory and all, ng mga achievements niya at lahat ng sa kanya. At mahirap na mahirap po yan kapag palaging tayo ang nagiging bida, para baga pong sinasabi natin na nagtagumpay tayo ayon sa ating sarili, tayo ang magaling,
tayo ang dapat palakpakan, pinagpaguran natin ito. Baka totoo naman pong napagod tayo at pinagpaguran natin. Pero tandaan po natin mga kapatid, all of your talents and even the abilities, the time, the effort, the strength that you have. Kaya ka napagod kasi po may lakas kang ginugol. Saan nanggaling ang lakas? Sa Panginoon. Nanggaling ang lahat ng yan. Para bago po bang sinasabi natin sa Panginoon kapag kaganyan na, Lord, tabi ka muna. Ako muna. Nalala ko po si Mar Rojas. Tabi ka muna, ako muna. Pagka po lagi na tayong self-centered, pinatatabi natin ang Panginoon. Tapos sinesentro natin yung ating sarili. Habang pong ginagawa ko po ito ay nag-flash lang po sa isip ko a picture of a person na sitting on a throne. Tandaan po natin mga kapatid, sa buhay natin, isa lang ang trono. At dapat ang nakaupo ay ang Diyos. Kaya maganda po ngayong umaga, saliksigin natin ang ating mga puso. At kung may trono sa ating buhay, iisa lang yon. Sinong nakaupo? Kasi po ang sarili natin ang nakaupo, yan ang tinatawag nating self-centered. Minsan maraming mga tao ay tinatabi ang Diyos. Pinauupo nila ang kanilang sarili o ang ibang tao o ang ibang bagay. Pero ang reality, dapat ang Diyos ang nakaupo. He is the King. Kailangan po we don't steal the glory. Hindi natin ninanakaw ang palakpak at ang papuri. In fact, I always say sa lahat po ng mga workers and even young people, na kapag ka may ginawa ka para sa Panginoon, o may ginawa ka isang bagay, you have done it for the Lord. Kapag ka walang nakapansin at walang pumalakpak, dapat you should rejoice. Dapat masaya ka. Kasi sinasabi ng Biblia, kapag ka po ganoon, ginawa mo para sa Panginoon, kahit walang nakakita, imposibleng di nakita ng Diyos yun. And the reward is very, very sure pagka ganon. Kasi po ang Diyos na hindi nakikita ng marami ang siyang gagantimpala daw sa atin. Pero nakakatakot kapag ka ang ginawa natin ay pinalakpakan na ng marami at sinabihang magaling ka, medyo danger yun eh. Nasa red line ka nun. At kung di po tayo magiging maingat, gagamitin ng kaaway yon para ma-invalidate ang lahat ng ginagawa natin. Kasi po sayang ang mga pagpapagal natin sa Panginoon kung kukuhanin na natin dito sa lupa ang papuri. Wala na daw tayong hihintayin sa langit kapag kaganoon. At napakahirap po nun kasi po may temptation na kunin yung palakpak at yun po ay kasalanan sa Panginoon. Kaya nga po, nais ko pong sabihin ito, I pray na mabasag po sa atin kung meron man yung self-centeredness. Na we always remember na hindi tayong bida. The next time na may sasabi sa iyo, kagaling mo naman, sister. Sometimes po, in church, I will be using some examples sa church. Nag-pray ka, tapos may lalapit sa iyo, kagaling mo naman mag-pray. O kaya, may kanta kayo po kayo eh. Tapos kagaling nyo naman. Natural tendency po kasi ng tao kapag na-impress siya, talaga sasabihin niya. No offense sa mga nagsasabi nun. Pero ang challenge nun ay sa'yo natatanggap. Ano po ba ang gagawin natin pagka ganun? Usually po, ang sasagot lang, salamat. Tapos usually yung iba sasabihin, wala yun. Pero alam po ninyo, ang dapat nating maging attitude kapag kaganon, huwag mong i-cancel yun kasi po those are praises, huwag nating i-cancel, sayang naman. Pero huwag din tanggapin sa ating sarili, bagkus ituro ang Panginoon. Bali po ita. Kasi sayang eh. Like for example po, tumulong ka. Magpapa-thank you yan. Pero what do we do? Will we accept it? Ang sagot, o kaya will we cancel it? Like for example, itong ito, may mga napabanggitan. Alam mo ito. Usually po, ganun ang sinasabi natin. Pero di po ba mas maganda kung nagpapasalamat siya dahil po tumulong ka, hindi po ba magandang respond is, alam po ninyo, instrumento lang po ako ng Diyos.
ang Diyos ang nagpapabigay niyan. Tama po ginagawa ninyo, pasalamatan natin ang Diyos. You are not canceling the praises, but you redirect it to the one na talaga pong worthy of it. Nakuha po ninyo? And in that way, we also teach others na we are not the center and we are not the star, but we redirect them to the one who is worthy of all praises and honor and glory. Maganda po, samahan mo rin sila, pasalamat kayo. Kaya niyo po mag-pray tamo, pa-thank you tamo ang Lord. And diyang ika po yung ginamit ng Lord. Kasi po, dapat ka naman pasalamat kasi po, kanyaman po kayang maging dalanan ng pagpapala. But we know na hindi tayo, kundi ang Panginoon. And in that way, nagiging maganda at maayos pa po yung takbo ng pag-iisip at thought ng tinulungan. So nakakapagturo din tayo ng dapat at tama. Ano po? Kapag pinalakpakan tayo, kaya nga maganda pong bukang bibig natin is glory to God. Pero siyempre naman, with our, from our hearts, we always give back or give God the glory and the honor. Kasi po, sa Kanya talaga yon, and He will not share it to others. Kaya nga, we always say, to God be the glory. Praise God. To the point na noon, ang tawag na sa atin ay praise God, hallelujah. Dito po nga ako sa dagay katamo, kasi po noong unang panahon, nung unang ng revival dito sa Pilipinas, bukang bibigyan ng mga Kristiyano. Glory to God, praise the Lord, hallelujah, bukang bibigyan. Kaya ang tawag po sa atin, di born again, kundi hallelujah, praise the Lord. Yun ang tawag sa atin. Marami po dito, alam po yan. Yun, kilala tayo doon. Kaya panalangin ko po, magbalik sana yun. Kasi po, madalang na lang ako makapakinig nun. Kung wala sa church, ha? Sa church, makakapakinig ka ng ganun sa church. Pero I'm talking about yung nasa labas. Madalang po. Ako, nasa school ako, napakaraming Kristiyano po doon. Pero hindi ako nakakarinig ng hallelujah, praise the Lord, glory to God. Hindi na yun ang bukang bibig ng mga Kristiyano. Pero maganda-ganda rin pong ibalik natin yun. Kasi po kapag nagpe-praise the Lord tayo, gino-glorify natin ang Panginoon, nililipat natin ang sentro pabalik sa Kanya at hindi sa atin. Panalangin ko po, may natututuhan po tayo mga kapatid. Sinashare ko lang po yung linagay ng Panginoon sa akin pong puso. Tandaan po natin, God doesn't share His glory with anyone. Ano po ang panawagan sa atin ngayon pong umaga? Let Jesus shine through our lives. Hayaan natin na ang magningning ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Instead of trying to be the star, to be the bida, ano po? Be the spotlight that points to Jesus. Kasi po, yun naman talaga panawagan natin. We always let God have the glory. Be the spotlight sa Panginoon. Gamitin po natin ang ating lakas, talento, kakayahan para po siya'y mapurihan. Hindi tayo ang matanghal, kundi ang Diyos. Gamitin natin yung social media natin, hindi para magpasikat, kundi para ibahagi ang kanyang kabutihan, kung sino siya. Yung testimony natin, wag puro, eto ang ginawa ko. Maganda po, eto ang ginawa ni Lord sa buhay ko. It's not us, but it's the Lord. Ano po yung mga real life applications na pwede nating isip-isipin po ngayon pong umaga? Kung may mga opportunity mga kapatid na magsaserve tayo, may gagawin tayo, gawin natin ng buong puso kahit walang recognition kasi hindi naman talaga tayo ang bida. Kahit walang palakpak, hindi tayo ang bida. Kami po mga teachers, pagka-graduation, masaya akong tagapalakpak ko. Kasi bahalo kong maluwa akong bida kitang program ito eh. Kahit pa po ako ay isang teacher na
ngalawa po siguro, akbalo po niya. Pwede nang isipan na, nung ala kami, alayan ako mag-graduate. Tama ito po niya. We always, yung kayo po ay, apply tayo ka rin aluan tao eh. Misen suyayan kasi sinopang ka. Wala kayong utang alub dahil ka na ako. Napakahirap po niyan mga kapatid. Para bagang ikaw ang bida, ikaw ang sentro. Kung may opportunity po na may gagawin tayo, gawin natin para sa Panginoon. At kung para sa Panginoon natin ginawa yan, okay na kahit walang palakpak. Sa klase po, sa opisina, sa bahay, be humble. We don't demand to be noticed. Be like John the Baptist, willing to fade in the background so that Christ can be the center. Okay lang hindi ako makita. Basta ang Panginoon. Kapag ka po ganyan, napakaganda po ng magiging resulta sa ating pong buhay, mga kapatid. May iwasan yung insecurity. Kami po, lagi sinasabi ni Pastor Marina noon, naalala ko lang. Kasi po, usually, there are many people na kapag ka ikaw ang nasa position and then you are seeing someone rising at mayroon pong ano po bang tawag doon? Yung mayroong possibility na he or she will take your position, you will feel, ano po bang tawag doon? Yung insecure. Kasi po, masasapawang ka eh. Lalo pa po kung nakikita mong mas magaling siya. Ikaw, nagfe-fade. Yan ang naramdaman ni Saul eh. Kasi po si Saul, self-centered siya. Kaya nang may sumikat na David, na sinasabing okay pa rin naman si Saul eh. Nakakatalo pa rin ng mga daan-daang kawal. Pero si David, libo-libo. Ada po eh. Siyempre po, itang shine ng David, mas maningning na-insecure siya. Yan po kasi ang isang resulta ng self-centered eh. Maiiwasan sana yon. Kung po ang iisipin natin laging ang sentro ang Diyos. Alam po ninyo ang isang tinuro sa akin ng Panginoon through Pastor Marina nung siya po ay may sakit na. Sa akin po ngayon masasabi kong mas masaya akong papalakpak sa background. Kung makikita ko ang mga young people po dito o kung kayo ay mas gagamitin ng Panginoon kaysa sa akin, okay lang ako doon. Kung mas malayo ang mararating po ng mga member kaysa sa pastor, okay lang yun sa akin. Bakit? Di naman akong bida eh. Hindi naman para sa akin ito eh. Kung mas matatanghal ang Panginoong Jesus sa buhay niya, maligaya ako doon. Because ang talaga namang pong goal natin ay magningning ang Panginoon. Sigurado po ako, napakaraming great preachers na nabasa ko. Like for example po, D.L. Moody and other preachers, Billy Graham. Alam po ninyo, mas maningning ang kanilang ministeryo kumpara sa mga ginamit ng Panginoon para makakilala sila. Just try to imagine po, D.L. Moody, pumutok po yung kanyang ministeryo. Pero alam po ninyo, ginamit ng Panginoon para makikilala siya, a simple Sunday school teacher. Di man pastor. Pero sigurado po ako at the background, pumapalakpak yung Sunday school teacher habang nakakita niyang nag-glorify ang Panginoon sa buhay po ni D.L. Moody. Because after all, we are not the center of this. I remember po Billy Graham, once tinanong siya, nang nagpumutok po yung issue ni, yung pong kumakantang pastor, anyan lagita, si Jimmy Swaggart. Kasi po silang televangelist po sila noon eh. Magkakatapat sila eh. So, once po tinanong siya, you can research about it, an interviewer asked him, Billy Graham, anong masasabi po ninyo sa nangyari kay Jimmy Swaggart? Kung titignan po natin, if you don't have a Christ-centered heart, matutuwa ka eh, kasi mila ko ka-rival eh. Pero hindi pala gano'n ang tingin ng mga lingkod ng Panginoon na ito. Ang sinabi po niya, isa lang po sinabi niya, sabi niya,
kung sa Kanya nangyari yun, pwede ring mangyari sa akin. Yun yung po sabi niya. So, ibig po sabihin, sinasabi niya, hindi siya natutuwa sa nangyari. Pero ang sinasabi niya, temptation is real. Yun ang sinasabi niya. Pero hindi niya sinabi na, hindi siya totoo, tignan niyo naman ako. Mga ganon. O mga followers niya, lipat kayo sa akin. Hindi po ganon. Because, alam po ninyo, hindi naman tayo nagpaparami ng followers dito. Lagi pong ang sentro ang Panginoon. Laging ang sentro ay ang Diyos. Kaya po mga kapatid, kung makita po ninyo, yung mga tao, ginagamit ng Panginoon, matuwa tayo. Kasi po ang sentro ay ang Panginoon, hindi tayo. Kapag ka po nag-opening prayer, laging siya, huwag na tayo magreklamo. Nag-glorify ang Panginoon. Kung magamit lang siya ng iba, hindi naman laging pwedeng puro tayo. No po mga kapatid? Kaya maganda rin po na isipin natin na ang lahat ng ito ay para sa Diyos. Mawawala ang mga bigatin sa iyong puso. Mawawala ang mga bitterness sa puso natin na unnecessary naman. Kaya isipin natin, sentro ang Panginoon. Kasi nang minsan po, pagka po self-centered tamo, sapak tamong bitterness kayong heart. Damang papansinan ng gagawang ko. Kapagal ko rugo. Akala po kasi natin, self natin we should be highlighted. Tamaan po niya. I pray po maintindihan natin. I'm trying to explain it in the best way that I can. Pero it can be applied po differently sa bawat isa sa atin. Magkakaiba tayo ng kwento at buhay, mga kapatid. Pero isa lang naman ang principle ng tinuturo ng salita ng Panginoon ngayon. Jesus is the center of all things, of our lives, of the church, of our family, sa lahat ng bagay. Mga kapatid, we must all remember that He died for us. Para sa atin. Pero kahit para sa atin ang ginawa ng Panginoon, di pa rin natatanggal yung katotohanan ng hindi naman tayo ang bida. Kasi po akala natin, para sa akin yun. So I'm very, very special. Though we are special in the sight of God. But we don't take away yung pong honor sa Panginoon. Jesus died for us. He rose for us. Saved us. Sustains us. Pero we are not the center of this. God is. So instead of saying, eto gagawin ko, eto ang ginawa ko, paano kaya ako ma-recognize? Instead of asking ourselves those things, ask ourselves, paano ko mapapadakila si Kristo sa aking buhay? Instead of saying, paano ko mapapansin? Ask, paano ko hahayaang mapansin ng iba si Jesus sa aking buhay? Baka hanggang ngayon po, gulong pa rin yung pangakristyano mo. Bahalip itang gulong, bulong-bulong mo. Itang idabalo rin aliwa. Naos ko po at gulong alam po ng mga kakilala ninyong Kristiyano kayo, mga kapatid? That's a very good question. Alam ba nila? O baka naman po, baka dumating sila dito, mabiglaya pa, nako, born again ka pala. Kailangan po talagang magningning ang Panginoon sa atin. So this is the call. Babalik lang po ako at magtatapos doon sa verse kanina. John chapter 3 verse 30. Jesus must increase. I must decrease. We always put that in our mind. Jesus must increase. I must decrease. Every morning, pagkagising ng umaga, hindi ako bida. Hindi ako ang dapat mapansin. Dapat ang Diyos mapansin sa pamamagitan ng aking buhay. I must decrease. He must increase. Yun lagi po ang motto natin, ang iniisip natin. Kapag ka po gusto mo sumagot, lumaban, nagka-misunderstanding sa iba, isipin, manalangin muna. Kung saan mag-glorify si Lord, doon tayo. At mapapansin po ninyo, masisave ang maraming relationships pagka ganun. Hindi dahil po
mas malakas sila, mas mahina ka. Pero dahil dun mas mag-glorify ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, every time, kahit anong bagay, saan ba mag-glorify ang Panginoon? Kung mag-glorify ang Panginoon, kung tatahimik na lang ako, kahit pa may punto ako at alam ko ako ang tama, pero mas mag-glorify ang Panginoon. Kung tatahimik ako, then I will choose. Na iurong yung sa akin, ibaba yung akin, ibaba yung gusto ko para ang Panginoon ng siyang maitanghal. Darating din po tayo doon sa puntong, not our will, but the will of the Lord be done because He is the center of this all. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, for this morning that you have given unto us. We thank you, Lord, for teaching us and reminding us of these things, Lord. We thank you for your desire to remove the selfishness inside of us. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Maharap po kami sa inyo without any pretensions, walang halong pagpapanggap. We acknowledge that there are times, Lord, namamalayan man namin, alam man namin o hindi. But we acknowledge that there are times na kami ang naging bida ng sarili namin kwento, ng sarili namin buhay. May mga pagkakataon na ang isip po namin, kami ang pinakamahalaga, ang lahat ng bagay dapat umiikot sa amin. May mga pagkakataon na naisip namin ng emosyon namin, our feelings, ang pinaka-importante. Pero salamat po of revealing again, Lord, teaching us, reminding us na we are not the center. It is you, Lord. Tulungan po ninyo kami na maunawaan ito sa aming pong buhay. At sa lahat ng aming gagawin, mawala po yung selfishness sa lahat ng aming gagawin. Mababaliwala ang lahat ng aming mga ginagawa, kahit yung mga ginagawa namin para sa inyo. Mababaliwala kung gagawin namin ito with selfishness in our hearts. Kaya tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. Sabi po ninyo, we must be a new creation ng simula ng tinanggap ka namin sa aming pong puso. Noon, nung wala ka pa sa amin, umiikot ang aming buhay sa aming sarili lamang. Pero ngayon, salamat sa pagpapaalala po ninyo na kung kami ay tagasunod ninyo, ay marapat umikot ang aming buhay sa inyo, aming Panginoong Jesus. Umikot ang aming pamilya, ikaw ang maging sentro ng aming pamilya, ng samahan naming mga mag-aasawa, ng aming mga anak, ng aming mga kaibigan, sa church, ikaw ang maging sentro. Ikaw ang maging sentro sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan po ninyo kami na matyaga ang aming sarili ngayong umaga. Kung may mga portion in our lives that we are sitting on the throne, bumababa kami sa trono. Tinatanggal namin kung sino man naupo sa trono. Ikaw ang aming tinatanghal ngayon, Panginoon. And we want to say, sit on the throne of our lives, Lord. We acknowledge you as our King. We acknowledge you as our Lord. We acknowledge you as our God. At ang lahat ng mga palakpak, Panginoon, all of the glory and honor na dapat para sa inyo, ibinibigay namin at ibinabalik ngayon sa inyo. Sa oras na ito, maraming salamat po for teaching us how to be humble. Hindi naman importante ang aming pangalan. Ang importante ang pangalan ninyo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. We are called Christians at hindi po yan aksidente lang. Hindi rin yan basta-basta na tatawagin lang kaming Kristiyano because that's your name. We bear your name, Lord. Nawa sa gayon, nawa po, Panginoon, hindi namin ma-take for granted yung opportunity to carry your name in our lives. At maging tunay na karangalan nawa ng aming buhay para sa inyo, Panginoon.
Maraming salamat po for teaching us and being with us this morning. At sa aming pong pagpapatuloy, even in our Holy Communion, it's all about you. Wala naman pong tungkol sa amin. Laging tungkol sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Aalalahanin ka namin sa pamagitan po ng pagpirapira sa namin ng tinapay mamaya, breaking of the bread. We thank you, Lord. Hayaan niyo ang aming isipan manatili po sa inyo. Ikaw ang aming maalala, maging laman ng aming isipan ngayon. Patawarin ninyo kami sa lahat ng aming mga karumihan upang maging karapat-dapat po kami sa paggawa po ng Holy Communion na ito. To give it the highest worship and highest adoration. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.